Ako si Maria at ito ang aking kwento. Di mapatid-patid ang luha sa mga mata ni Aling Matilde habang di inalis ang pagkakatitig sa telebisyon. Binabalita ang pagkasawi ng isang babaeng kilalang kilala niya. Ana, kung nakinig ka lang sana sa akin, kung sumama ka lang sana sa akin umuwi dito sa probinsya, hindi ka sana magkakaganyan. Paulit-ulit na sambit niya. Durog na durog ang puso niya habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Although sinadyang i-blurred ang larawan ng bangkay, pero naka-flash naman sa telebisyon ang ID ni Ana, kaya't sigurado siyang anak niya ang nasa balita. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo? Bakit ba hindi ka nakinig sa akin? Dumating na ang matagal ko nang sinasabi sa iyo noon. Dumating na ang karma mo dahil sa mga nagawa mong pagkakamali. Bakit? Bakit di ka nagbago, anak? Patuloy na sambit niya habang mariin ang pagkakasapon niya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y walang halaga ang lahat sa kanya. Patay na ang pinakamamahal niyang anak. Mommy! Mommy! Natigil lang sa pag-iyak si Nanay Matilde nang marinig niyang boses ng batang binigay sa kanya ni Ana. Ang batang ipinagkatiwala sa kanya at kabilin-bilinan na itago niya muna dahil nanganganib ang kanilang buhay. Ngayong wala ng kanyang anak, may dahilan pa ba para alagaan niya ang batang to? Mommy! I want mommy! Mommy! Paulit-ulit itong bigkas kasabay ng pagtulo ng masaganang luha sa mga mata nito. Sa ilang araw niya nakakasamang batang to, ngayon lang ito nagsalita dahil palagi lang naman tong tulala nitong mga nakarang araw. Kahit masama ang pakiramdam dahil sa nangyari sa sariling anak, walang choice si Aling Matilde kundi lapitan ng umiiyak na bata para patahanin. At teka lang, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Kaagad na tanong niya rito. Inawakan niya to sa magkabilang balikat habang direktang tinitigan ang mga mata nito. Kung di siya nagkakamali, halos nasa 3 taong gulang pa lamang ang batang ito. Masyado pang bata para liyo sa tunay niyang mga magulang. Kaya lang paano niya may babalik ang isang paslit kung hindi naman niya kilala ang tunay na mga magulang nito. Basta't ang natatanda niya isa itong Del Chavez, pero wala naman siyang ideya kung sino sila. Mommy! I want mommy! Please! Umiiyak na bigkas ng bata. Sa kabila ng batang edad nito, napansin niya, naging maayos nitong magsalita. Di niya napigilan pang haplosin ang pisngi nito at punasan ng luha sa mga mata. Napakagandang bata. Napakaamo ng mukha nito at napakakinis ng balat. Wala si mommy mo, iha. Iniwan ka na niya. Simula ngayong araw, ako na ang nanay mo. Ako na ang makakasama mo hanggang sa paglaki mo. Sagot ni Nanay Matilde sa bata habang titig na titig sa mukha nito. Kailangan niyang sabihin ang katagang iyon para huminto ito sa pag-iyak. Baka mapano ito kapag hindi niya to mapatahan ka agad. Di niya man kadugo ang batang to pero siya lang din ang nag-iisang alaala niya sa anak niyang si Ana. Patay na ang anak kaya't dapat lang na may maging kapalit para di siya tuluyang maslak sa kalungkutan. Makasarili na ako makasarili, pero simula ngayong araw ang batang ito na nasa sinapupunan niya ang magiging kapalit ni Ana. Ituturing niya tong parang tunay na anak at di niya hahayaan na makuha ito sa kanya ng tunay nitong mga magulang. Tahan na, okay? Hindi kita papabayaan. Wala nang mommy mo. Simula ngayong araw ako na ang ina mo. Ako ang magpapalaki sa iyo at pwede mo na akong tawaging nanay. Muling wika ni Nanay Matilde. Umaasa siyang maiintindihan siya ng paslit. Bata pa ito at alam niya, sa paglipas ng araw, makakalimutan din ito kung sino ba talaga siya. Walang choice ang bata kundi kilalanin siyang ina at itatak niya sa isipan nito na sa kanya siya nanggaling. Ano nga ba lang pangalan mo, anak? Hindi niya naiwasang tanong sa bata na titig sa kanya. Para bang kinikilala din siya nito? Lucy. Sagot naman ng walang kamuwang-muwang na bata, ang batang anak ni na Tiffany at Dimitri. Kagad namang napangiti si Aling Matilde nang marinig niya ang pangalang binanggit ng bata. Lucy? Abay kay gandang pangalan, bagay sa'yo. Mula ngayong araw ikaw na, si Lucy Servan. Papalitan mong anak ko at sisiguraduhin kong hindi ka matutulad kay Ana. Palalakihin kitang puno ng pagmamahal. Mabubuhay ka kasama ko hanggang sa pagtanda ko.
Simula ngayong araw, kailangan mo nang kalimutan ang pinagmulan mo dahil anak na kita. Sambit ni Nanay Matilde habang may ngiting nakaguhit sa labi. Lucy's POV, Lucia Vera. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko habang tinatahak ko ang daan pa uwi ng bahay. Galing ako sa isang coffee shop na inaplayan ko at masaya ako dahil kaagad naman akong natanggap. Summer break at gusto kong maghanap muna ng trabaho kahit part-time lang para di ko na kailangan pang manghingi ng baon kay Nanay Matilde sa darating na pasukan. Mabawas-bawasan man lamang ang mga gastusin nito dahil alam kong nahirapan na rin tong magtrabaho dahil sa edad niya. Uy Lucy, daan ka muna dito, ganda. Natigil ako sa paghakbang nang marinig kong boses na tumatawag sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at di ko maiwasan. Namapangiti na mapansin ko na Roselda pala ang tumatawag sa akin. Lucy, ganda, daan ka muna dito. Sige na, dali. Halos patilipan nitong sambit. Wala na akong choice kung hindi ang dumaan sa pag-aari nitong parlor. Gusto na naman siguro niyang kutsikahin ang bading na to. Yes, ano ba yan? Kumakatili ka naman, akala mo naman kung ano na eh. Bakit ba? Kaagad kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Mas matangkad ako sa kanya sa height kong 5'6", kaya pagkalapit ko sa kanya tumingala pa to sa akin sabay ngiti. Kaagad pa ako nitong hinila sa loob ng kanyang salon, kaya nagpatianod na din ako. Wala eh. Makulit talaga ang pandak na bating na to. Sa bagay, hindi na rin naman siya iba sa akin. Dahil bata pa ako, hindi na iba ang turing niya sa akin. Nung bata pa ako, palagi ako nitong nireregaluhan ng kung ano-ano. Halos 40 years old na si Roselda. Ronsel mo talaga ang pangalan nito. Pero dahil bading, mas gusto niyang tawagin siyang Roselda. Palagi akong kinukuhang model ng salon niya. Malaking tulong yun para sa akin para magkapera, kaya ayos na din. Konting picture-picture tapos pinaprint niya at dinidikit niya dito sa salon niya. Kaya kahit saan ako lumingon, mukha ko nakikita ko dahil sa iba't ibang poster. Hindi ko natuloy problema ang pagpapaganda ng buhok ko dahil siya na ang gumagawa at libre pa. Tapos binabayaran pa ako. O diba, bongga? Sa hirap ng buhay, lahat ng racket pwedeng gawin. Handa akong gawin, magkapera lang. Kung bakit naman kasi pinanganak akong mahirap. Kung pinanganak lang siguro ako mayaman, hindi ko na sana kailangan pa kumayad ng ganito para makapagtapos. Sabi ni Nanay Matilde, menopausal baby niya raw ako, kaya't special ako. Ano yon, Ate Roselda? Bakit po ba? Muling tanong ko sa bakla na nakadamit pambabae. Dumaan dito si Aldrin kanina, pinapabigay sa'yo. Kinikilig na sagot nito sa akin. Kagad namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Ang Aldrin na tinutukoy niya ay si Aldrin Montelibano na isa sa anak ng pinakamayaman na pamilya sa lugar na to. Matagal na tong naniligaw sa akin pero natatakot akong sagutin dahil dinig ko matapobre daw ang pamilya nito. Isa pa, hindi ko rin siya gusto. Hindi ko siya pinapansin pero pilit pa rin tong lumalapit sa akin. Pinapadalan ako nito ng mamahaling regalo at kahit ayokong tanggapin, pinipilit niya pa rin na ibigay sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko sa lalaking iyon. Gwapo naman si Aldrin. May dugo yatang Spanish at mas matanda siya sa akin ng halos 2 taon. Yun nga lang dahil bulakbol, kaklasmate ko siya sa ilan sa mga subjects sa school. Kung di lang talaga ako nanghihinayang sa scholarship na ibinigay sa akin ng school, matagal ko na gustong lumipat. Kaya lang, sayang eh. Isa pa, ang eskwelahan na yun ang isa sa mga magaganang eskwelahan dito sa lugar namin. Lahat ng mga nag-aaral may sinasabi sa buhay. Buti na lang at maganda at matalino ko kahit napurita ako kaya't nasasabayan ko sila. Masyado raw kasing deceiving ang tindig at kutis ko eh. Para daw akong anak mayaman at malayo daw ang itsura ko kay Nanay Matilde. Kaya lang sabi naman ni Nanay Matilde, nagmana raw ako sa tatay kong may dugong banyaga, American at matagal ng patay. Ewan ko lang kung totoo kasi wala naman maipakitang picture sa akin. Alibay niya sa akin na sira daw dahil sa baha. Valid reason na hindi na ako nagtanong pa. Isauri mo na lang yan sa kanya, Roselda. Alam mo namang di ako tumatanggap ng kahit anong regalo, kahit na sa sinong lalaki eh. Kaagad naman tong napasimangot. Inamoy-amoy niya pa ang bulaklak na hawak nito bago nagsalita. Why naman? Hindi mo ba siya type? Ano pa ba ang ayaw mo kay Aldrin? Gwapo na, mayaman pa. Swerte mo nga't ikaw ang natipuhan niya eh. Para kang nanalo sa loto, ganda.
Sagot nito. Kagad ako napasimangot. Basta, hindi ko siya type, period. Kung gusto mo, sa'yo na lang bulaklak na yan. Pati na rin yung stuffed toys. Ang liit na nga ng bahay namin, magdadagdag pa ako ng kalat? Heist, sagot ko. Lalong tumulis ang uso ng bading. Halatang hindi to pabor sa sinabi ko sa kanya. Gayunpaman nakapagdesisyon na ako. No boyfriend hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit gaano pa kayaman ng Aldrin na yan, ayoko sa kanya. Hindi ko siya type. Focus muna ako sa goal na makapagtapos para maiahon ko sa kahirapan si Nanay Matilde. Matanda na siya at kailangan niya talaga ako, kaya't isasandabi ko muna ang boyfriend na yan. Wala magandang maidudulot sa akin ng bagay na yon. Sige na, Roselda, uuwi na ako. Bahala ka na ako nung gagawin mo sa mga flowers na yan at sa susunod wag ka na rin sesing tanggap ng tanggap sa mga gustong ipamigay sa akin ni Aldrin. Pati ikaw na iistorbo na eh. Wika ko at mabilis na ako naglakad patungo sa pintuan ng kanyang salon. Hindi naman din ako pinigilan. Nay, nandito na po ako. Kagad kong sigaw pagkapasok ko sa maliit naming bahay. Isang kwarto, maliit na kusina at isang banyo ang kaagad na makikita sa loob. Sa liit ng bahay, tayong dalawa lang kami ni Nanay Matilde. Ang kasya dito. Anak, dumating ka na pala. Teka lang, kumain ka muna. May nakatakip na pagkain dyan sa mesa. Kainin mo yun at alam kong gutom ka na. Kaagad namang sagot ni Nanay. Galing to ng banyo at tinakaligtas sa paningin ko ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Namumutla na rin to kaya agad akong naalarma. Nay, bakit po? May masakit po ba sa inyo? Nag-aaral akong tanong. Kagad ko tong nilapitan at inalalayan papunta ng kwarto. Pinaupo ko to sa higaang papag habang tinatapik-tapik ko ang likod nito. Napapagod na naman siguro kayo, no? Sabi ko naman kasi sa inyo, wag na kayo magtrabaho eh. Mahina na po kayo, Nay, kahit dapat dito lang kayo sa bahay. Hayaan nyo na lang po ako magtrabaho. Kaagad kong bigkas. Di ko maiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Naramdaman ko naman ang paghawak ito sa isa kong kamay at pinisil iyon. Huwag mo akong alalahanin, anak. Nakalimutan mo na ba ang pangako ko sa iyo na hindi ako titigil sa pagtatrabaho hanggat di ka makatapos? Kaligayahan ko ang makita kang umakyat sa stage habang hawak mong iyong diploma, anak. Kaya mag-aral kang mabuti, ha? Yan lang ang kaya ko ibigay sa iyo. Yan lang din ang isip kong paraan para mabawasan man lamang ng kahit konti ang mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Mahina nitong bigkas. Di ko naman maiwasan na mapangunot ang noo dahil sa sinabi nito. Po? Kasalanan? Nay naman, ano po bang sinasabi ninyo? Wala po kayong kasalanan sa akin. Napaka-perfect niyo pong ina. Kaya, wag po kayo magsalita ng ganyan, sagot ko. Hinalikan ko pa to sa kanyang noo. Di naman to nakasagot pero baka sa mukha nito ang lungkot. Para namang pinipiga ang puso ko habang pinagmamasdan to. Higa na muna kayo, Nay. Magpahinga na po muna kayo. Busog pa naman ako kahit sabay na tayong kakain mamaya. Nakangiti kong sagot. Pilit naman gumuhit ang ngiti sa labi nito habang inaalalayan ko na siya na makahiga. Kinumutan ko si Nanay. Ini-on pang nag-iisa naming electric fan dito sa bahay at tinutok sa kanya para maging komportable siya. Sa sobrang sikip ng bahay namin, sobrang init din talaga ng paligid. Nang masiguro kong maayos ng kalagayan ni Nanay, kaagad na ako nagpalit ng damit pambahay. Isang short na lagpas tuhod ang kupasing t-shirt na nabili ni Nanay para sa akin sa kalapit na ukay-ukay. Simpleng kasuotan pero komportable naman ako. Kaagad kong hinarap ang mga gawaing bahay. Naglaba ako at naglinis ng kaunti. Pagkatapos noon kaagad na ako lumabas ng bahay para pumunta sa maliit na talipapa at bumili ng mailulutong ulam. Wala kaming ref kahit araw-araw talaga kami namimili ng ulam. Pwede mag-stock ng bigas pero hindi pwede ang ulam dahil masisira lamang. Halos 10 minuto na lamang. Nalakaran na kailangan kong gugulin para marating ang talipapa. Papatawid na ako sa kabilang kalsada pero huli na mapansin ko ang paparating na sasakyan kasabay ng bulong-bulungan sa paligid. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. At kaagad na tumambad sa paningin ko ang mga meron sa paligid namin. What are you doing, stupid? Gusto mo bang magpakamatay? Sabihin mo lang at tutuloyan na kita. Kaagad na naagaw ang atensyon ko nang marinig ko ang galit na boses ng isang lalaki.
Naglakad to papalapit sa akin habang madilim ang kanyang aura. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Sorry po, hindi ko po kasi napansin eh. Halos mangyak-ngyak ko ng bigkas. Ako na nga tong muntik ng masagasal at mapahamak. Ako pa ang nasigawan? Nasa stage pa ako ng trauma tapos ganito niya pa ako kausapin. Heist, gwapo sana siya. Kaya lang ang sama na ugali. Stupid, idiot. Narinig ko pang muling bigkas nito. Kagad naman nagpantig ang tenga ko dahil sa narinig. Inulit niya pa talaga ang salitang stupid. Sa ganda at talino kong to, babastusin niya lamang ako? Aba, hindi naman yata tama yun. Mister, kasalanan mo rin naman eh. Alam niyo naman na masikip ang kalsada para kayo nasa highway kung magpatakbo. Kasalanan mo kaya wag mo ako ma-stupid-stupid. Galit ko rin naman na buwelta sa kanya. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Hindi marahil makapaniwala na may itinatago din pala akong tapang. Kanina kasi para akong basang sisiw. Well, kanina yon. Natroma ako eh. Pero ngayon ayos na ako. Sure na ako ligtas ako at itong nasa tama kaya't dapat lang ipaglaban ko. Lalong naningkit ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago niya hinugot ang kanyang wallet at naglabas ng ilang lilibuhin. Take this. Wala akong time na makipag-usap sa isang kutong lupa na kagaya mo. Ibudol ka yata eh. Bigkas nito at iniabot sa akin ng pera. Para naman biglang umakyat ang dugo ko sa ulo dahil sa huling salitang narinig ko sa kanya. Imagine, sa ganda kong to pinagbibintangan akong budol. Gago ba siya? Malabo na ba ang mga mata niya? Gwapo sana to. Nakaharap ko siya lang kaya masama ugali. No, hindi ko kailangan ng pera mo, mister. Kaya ko magtrabaho para sa kumita. Isaksak mo na sa baga mo yung pera mong yan hanggang sa mabulunan ka? Nang iinis ko naman sagot sa kanya. Mabilis ko na tong tinalikuran pero kaagad ko namang naramdaman ang paghawak niya sa braso ko. Pahablot ako nitong hinila kaya nawalan ako ng balanse at napasubsob sa dibdib niya. Teka lang mister, alam kong maganda ako pero wag naman hila ng ganyan. Baka isipin ng mga nanonood sa atin magjowa na tayo eh. Mahina ako pang wika para mapagtakpan ko ang kabang nararamdaman ko. Para kasing nakakalunod ang titig niya ngayon. Gumagalaw rin ang Adam's apple niya at sobrang seryoso ng kanyang mukha. Pasimple naman akong bumitaw sa pagkakahawak niya sa akin at matamis to na ang ilitian. Sige na po kuya, aalis na po ako. Hindi naman ako nasaktan kahit ibalik mo ng pera sa wallet mo. Muli kong bigkas. Wala ko nakuhang sagot mula sa kanya kaya mabilis ko na tong tinalikuran. Pambihira. Hindi ko ma-explain kung anong mararamdaman ko sa estranghero yon. Sobrang lakas kasi talaga ng kabog ng dibdib ko. Kahit naglalakad na ako papalayo sa estranghero yon, ramdam ko pa rin ang titig niya mula sa likuran ko. Pigil ko tuloy ang sariling lingonin ito eh. Hindi ko dapat i-entertain ang mga ganitong bagay sa buhay ko. Ano ngayon kung pogi siya? Marami namang pogi sa mundo ah. Mas marami akong makakilalang pogi kapag makapagtapos na ako ng pag-aaral. Matiwasay naman akong nakarating sa talipapa. Kasalukuyan ko ring nililibot ang tingin sa paligid nang maramdaman ko may kumalabit sa tagiliran ko. Kagad tuloy ako napaigtad sa gulat at napalingon kung sino nga bang kumalabit sa akin. Kagad gumuhit ang ngiti sa labi ko nang sumalubong ang paningin ko at ang best friend kong si Sarah. May pwesto ang mga magulang niya dito. Narinig ko ang tanong nito. Lucy, anong ginagawa mo dito? Magsa-shopping. Ano ka ba? Ano pa bang gagawin ko dito kundi bibili ng maiuulam? Sagot ko naman. Kaagad naman itong napabongis-ngis. Hindi lamang kami mag-best friend ni Sarah, kundi magka-classmates din kami. Pareho kaming kumukuha ng kurso na tourism. Ah, ganun ba? Akala ko namamasyal eh. Halika, sa amin ka na lang bumili. Bibigyan din kita ng discount. Natatawang sagot ni Sarah at hinila pa ako nito papunta sa kanilang pwesto. Kaagad naman akong nagpatianod. Pagdating ng pwesto, naabutan namin ang kanyang mga magulang na sobra ng abala. May mga mangilan-ngilan na mga namimili pero kaagad naman akong nginitian ng nanay nito nang magkalapit na kami.
Nako, tamang-tama. At nandito ka, Lucy. Pupuntahan ko sana mamaya ang nanay mo para iyain sa Montelibano Mansion. May handaan daw kasing magaganap sa sunod na araw at naghahanap si Doña Rebecca ng mga tagaluto. Kaagad na wika ni Aling Letty sa akin. Ina ni Sarah. Po? Ay naku, hindi ko po alam kung makakasama si Nanay Matilde. Masama po kasi ang pakiramdam niya eh. Sagot ko naman. Sa totoo lang, ayoko na sana si Nanay pasamahin sa mga ganitong klase ng trabaho. Matanda na siya at marami ng sakit sa katawan. Mas gusto kong ako na lang sanang kumilos at magpahinga na lang siya sa bahay. Ganun ba? Naku, naghahanap pa naman si Doña Rebecca ng magaling magluto ng kare-kare. At ang nanay mo na ituro ko dahil siya lang naman ang palaging nagluluto ng kare-kare pag may okasyon sa mansyon. Sagot naman ni Aling Letty sa akin. Baka sa boses nito ang panghihinayang, kaya't kagad ko tong initian. Kung hindi po pwede si nanay, pwede naman pong ako na lang, tiya. Kabisado ko na po kung paano magluto ng kare-kare dahil tinuruan din naman ako ng nanay, kaya ako na lang siguro. Parang ayoko kasing payagan muna si nanay na magtrabaho, lalo na at di maayos ang kalusugan niya ngayon. Nakangiti kong sagot. Kagad namang nagliwanag ang mukha ni Tia Letty. Talaga ba? Naku, mabuti pa nga. Sayang din kasing ibabayad ng donya eh. Galante yun magbigay ng bayad, lalo na kapag nagustuhan niyang serbisyo sa kanya. Tamang-tama, dahil isasama ko rin si Sarah doon. Tutulong siya sa pag-ayos ng bakuran kung saan gaganapin ang party. Nakangiting sagot nito. Matamis naman akong napangiti. Naunahan ako ni nanay. Pero since nagpunta ka rin pala dahil ikaw magluluto ng kare-kare, wala nang dahilan pa para yayain kita. Nakangiting sabat naman ni Sarah. Mabuti na nga lang talaga at sem break. Open ako sa iba't ibang racket na darating para sa akin magkapera. Kung ganon, ikaw na lang isasama ko. Maganda ka. Madaling araw pa lang ng linggo, pupunta na tayo sa mansyon. Medyo maraming bisitang darating kahit marami ka rin sigurong lulutuin na kare-kare. Nakangiting wika ni Tia Letty. Masaya naman akong tumango. Asahan niyo po, Tia. Hindi po kayo mapapahiya. Lalo ko pa pong sasarapan ng pagluto ng specialty ni nanay para po lalong matawa ang donya. Excited ko namang sagot. Kapag usapang pera talaga, buhay na buhay ang dugo ko eh. Sino ba namang ang ayaw kumita, diba? Pagkatapos nga namin mag-usap ni Tia Letty, kaagad na ako nitong pinapili ng isda na gusto ko. Ayoko pa nga sanang pabayaran sa akin eh, dahil wala naman daw 1 kilo ang bibilhin ko. Pero nagpumilit ako. Hindi naman ako ganon kakapal ng mukha para hindi magbayad. Pareho kaming kumayod para kumita. Ayoko namang manlamang sa kapwa. Yon kasi ang turo sa akin ni Nanay Matilde simula noong maliit pa lamang ako. Mommy, Mommy! Help! Help me! Paulit-ulit na bigkas ng batang babae habang pilit na inaabot ang kamay na isang babaeng hindi ko naman maaninag ang mukha. Ramdam ko ang sakit ng kalooban nito habang pilit niyang inaabot ang kamay ng batang babae. Binibigkas nito ang pangalang Lucia habang patuloy sa pag-iyak kaya hindi ko na maiwasan ng maluha. Para akong kinakapos sa pahinga habang pinapanood ang patuloy na pag-iyak ng batang babae. Unti-unti kong nilalamon ng makapal na usok hanggang sa pagtangis na lamang ang narinig ko. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa naramdaman ko mayuyug na sa balikat ko. Dahan-dahan naman akong napamulat sa aking mga mata. Lucy, anak! Diyos ko, nananaginip ka na naman. Kaagad nabigkas si Nanay Matilde. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya habang pinupunasan kong luha sa aking mga mata. Hingal na hingal ako na bumangon habang patuloy si Nanay Matilde sa pag-haplos sa aking likuran. Nay, pasensya na kayo kung naistorbo ko po ang tulog ninyo. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko eh. Palagi ko po talaga silang napapanaginipan. Sagot ko naman. Di nakaligtas sa paningin ko ang paglamlam ng mga mata ni nanay habang nakatitig sa akin. Napanaginipan mo na naman ba siya? Tanong nito. Dahan-dahan naman akong tumango. Ang alam ni nanay ko anong klase ng panaginip ko. Bata pa lang ako talagang dinadalaw na ako ng kaparehong panaginip. Isang babaeng umiiyak habang sinasambit ang pangalang Lucia. Ang hindi ko maintindihan sa sarili ko, tinatawag ko siya na mommy, minsan sa panaginip na yon. Ramdam ko ang sakit habang umiiyak ito.
Paulit-ulit lang naman ang panaginip kong iyon at sa tuwing nagigising ako hindi maipaliwanag ang lungkot na kagad bumabalot sa puso ko. Gustuin ko mang hawakan ang babae na nasa panaginip ko. Lumalayo na ito, kasabay ng paglamon na makakapal na usok sa buong kapaligiran. Nay, bakit tuwing napapanaginipan ko ang babaeng yon? Sobrang lungkot ang nararamdaman ko. Parang may kulang sa pagkatao ko na hindi ko maintindihan. Wika ko kay Nanay Matilde habang pinapakalma ko ang sarili. Katulad noon, kaagad tong nag-iwas ng tingin sa akin. Baka bunga lang ng pagod mo yan, anak. Hindi ka siguro nag-pray bago ka natulog, kaya't napapanaginipan mo na naman yan. Sagot nito at dahan-dahan, lumayo ito sa akin. Naglakad ito patungo sa malit na kusina, kaya hindi ko maiwasan na mapasulyap sa lumang orasan na nakasabit sa dingding. Halos 3:00 na pala na madaling araw at kailangan ko mag-ayos dahil dadaan ako kina Aling Letty dito sa bahay mamayang 4:00. Pilit kong iwinawaglit sa isipan ko bago mabilis na bumaba ng papag. Inayos ko muna ang higaan ko bago ko kinuha ang tuwaling nakasabit at nagmamadali ng pumasok ng banyo. Nasulyapan ko pa si nanay na nag-iinit ng tubig. Iniyaan ko na lang dahil hindi rin naman nito makikinig kahit nasabihin ko na di niya na kailan pang bumangon para lang pagsilbihan ako. Mabilis ang ligo naman ang ginawa ko. Nagsabon lang ako sa buong katawan at shampoo. Ayos na. Kung ano ang sabon ko sa katawan ko, yun din ang sinasabon ko sa mukha ko. Hindi uso sa akin yung mga healthy products dahil wala din naman talaga akong budget. Nakakagamit lamang ako noon kapag binibigyan ako ng bakla na si Ate Roselda. Pagkatapos maligo, nagbihis lang ako ng maluwang na t-shirt at kopasing maong pants na may butas sa bandang tuhod. Nagtsinelas na nga lang din ako dahil kusina lang naman ang bagsak ko pagdating ko ng mansyon. Mamaya ako natatalian ang mahaba kong buhok dahil basa pa. Tapos ka na bang maligo? Magkape ka muna para malagyan ng laman yung tiyan mo, anak. Narinig ko pang wika ni nanay, kaya kaagad akong dumulog sa papag para uminom ng kape. Muli ako napasulyap sa orasan. Halos 3:30 pa lang naman kaya't may time pa ako para kumain at makipag-usap kay nanay. Sigurado ka ba na kaya mo, anak? Hindi lang pang 5 taong lulutuan mo. Muli, wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Nay, kaya ko po. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Hindi po kayo believe sa powers ko. At saka, ikaw po yung teacher ko. Kayo po ang matyaga nagtuturo sa akin kung paano magluto ng masarap. Kaya hindi po kayo mapapahiya sa akin. Nakangiti kong sagot. Muling gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi nito. Tutol ito sa gusto kong mangyari. Na ako na lang ang pupunta ng mansyon para magluto. Kaya naman daw niyang kumilos dahil maayos na daw ang kanyang pakiramdam. Pero syempre, hindi pa rin ako pumayag. Si nanay lang ang meron ako at ayoko siyang mapahamak. Okay, sige. Pero ito nang last ha. Bata ka pa anak, hindi mo to dapat ginagawa. Kaya ko pa naman ang kumilos eh. Mag-ingat ka dun ha. Umuwi ka kaagad kapag tapos ng trabaho mo. Sagot pa nito sa akin. Kaagad din naman akong tumango. Sakto pag-ubos ng kape ko, narinig ko na may humintong sasakyan sa harapan ng bahay. Sina Sarah, kaya't agad ako nagpaalam kay nanay at sumakay na ng sasakyan. Isang lumang minivan at di nakaligtas sa paningin ko ang styrofoam na nakalapag sa sahig ng sasakyan. Umorder din ng donya ng maraming isda, kaya swerte talaga kapag may okasyon ng manson. Mabuti na lang talaga at sumama ka, Lucy. First time mo sa mansyon, di ba? Tiyak na mamamangha ka sa ganda doon. Nakangiting wika sa akin ni Sarah. Baka sa boses nito ang excitement. Tamang ngiti lang naman ang naging sagot ko, pero sa totoo lang kinakabahan ako. Mansyon ng mga Montalbano ang pupuntahan namin at umaasa ako na hindi magkukrus ang landas namin dalawa ni Aldrin. Ang masugid kong manliligaw na anak ng mga Montalbano at apo ni Doña Rebecca. Although hindi naman ako masyadong kinukulit, pero wala namang mintis kung magbigay ng mga regalo kapag may pasok sa klase. Palibasa kasi anak ng bilyonaryo, kaya't parang wala lang sa kanya kung gumastos. Ano kaya ang mangyayari sa pagpunta ni Lucy sa mansyon ng mga Montalbano? Magustuhan kaya ni Doña Rebecca ang luto niya? At sino kaya ang taong nakakita niya sa mansyon?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.